Tara na. Sasabihin nila kay Papa. Siguradong magagalit si Papa. Hayaan mo silang magsumbong. Tara na. Sino kayo? Naku, ilang araw ka palang kasal sa mayaman, di mo na kilala tunay mong magulang. Tunay na magulang. Hindi ba, sa libro walang sinasabi tungkol diyan? Isa lang ako sa mga kasanggalang sa kontrabida. Paano nagkaroon na ibang koneksyon sa kwento? Nakalimutan mo na ba bago ikinasal sa pamilya? Anong pinangako mo sa amin? Kian. Dapat mong malaman, tayo ang totoong pamilya. Pinangako kung bibigyan ko kayo ng pera. Ibigay ang tao. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Shen. Shen Kian, kakakasal mo lang sa Pei. Nakalimutan mo na apelido mo bago ka ikinasal sa Pei. Bitawan mo. Napag-usapan na natin to. Gusto niyo ng pera, di ba? Pakawalan niyo siya at ibibigay ko ang pera. Dikao inakala na malukumo pea palaonge batang tutu. Kinukumpirma ko na ang kabaitan niya kamakailan para lang makuha ang tiwala ko. Huwag kang maniwala sa kanya, Chen. Shen Kian, nasisiraan na BANG Byte, ibenta mo na ang anak ng kuniho para magkaroon ka na nag-isang tagapagmana ng pamilyang Pei. Kaya si Chen nung bata siya ay iniwan sa templo. Kaya pala siya naging madilim. Pa sa iyo ang lahat ng ito. Nagsikap kami para mapakasal ka sa pamilya Pei. Hindi ba't para sa posisyon na iyon? Basta't maging masipag ang tiyan mo, balang araw ay magiging atin ang pamilya Pei. Chen. Mama, Habang nandito ako, walang sinuman ang makakapag-alis sa kanya. Mama, Habang nandito, walang sinuman makakapag-alis sa kanya. hindi niya ako niloko. Walong kwentang tao. Huwag maraka, Chen. Sa Sundan Kita. Nasa kamay ko na ang ginto. Bakit ko pa ito ibabalik? Shenchen. Walang kwentang ta. Sino ka para kagatin ako, wala ako, di ka asawa ni Pai. Bitawan mo ako. Salbaheng tao. Bitawan mo siya. Makakapal ang mukha. Si Chen ay hinahanap ang kanyang tatay. Sinasabi ko sa inyo, kahit si Pei Sizhou ang dumating ngayon, mahihirapan siya. Pei Sizhou. Tay, tulungan mo ako. Kung ayaw makipagtulungan, huwag sisihin kung walang awa ako. Tay, tulungan mo ako. Itong SI, hindi siya kapareho sa nasa impormasyon. Sir Pei, tay, tulungan mo ako. Hanapin mo agad kung nasaan siya. Hintayin mo AKO. Tulungan niyo ako. Babaeng to, gusto mo bang mamatay? Tulungan niyo. Kung gusto mong mabuhay, tumahimik ka. Sino ka pa galawin ang tao? Pei Sizhou. Pei Sizhou, sa kabila ng lahat ako ang biyenan mo. Paano mo nagawa? Tama na ako, talagang mali ako, Shenchen. Shen Kian, huwag matulog. Tatay, Shanxian. Gusto kong matulog. Kian kung may mangyari sa'yo, wala kang makukuha sa akin. Ang magtangkang galawin ang tagapagmana ng pamilya Pei, naghahanap kayo ng gulo. Tita Chen Kian, huwag kang mamatay. Yuchen, huwag mong babanggitin yan. Shanxian. Sabi, mahaba ang buhay na masama. Ito ang mga kwintas ng pamilya Pei. Ligtas ka. Doctor. Bilizan mo. Tatay, si Tita Kian ba ay katulad ni Mama na hindi na babalik? Ligtas SI Tita Shanxian. Inapangako, may ipadadala mo ng tao. Para yu, Huibiyayan? Pangulong Pei.
Ayon sa sinabi ng mag-asawang Shen, lahat ng ito ngayon ay plano ng asawa. Tita, Hindi siya masamang tao. Si Tita Qian ay mabuting tao. Tita Qian hindi masamang tao. Si Tita Qian ay mabuti. Pei Yuchen, ganito ba kayo pinalaki ng Pei family? Niloko ka ng babae na yun, nawalan ka ng direksyon. Ihatid ang batang amo pauwi. Disiplinahin ng hosto. Sinaw may sabi walang kwenta pagaya. Sa susunod, umiyak ka sa harap niya. Sigurado akong gagawin niya ang kahit anong hiling mo. Batong amo, mga pang-adulto ang mga ito. Umuwi na tayo, pwede ba? Ayoko umuwi. Sa bahay, si Tita Qian lang nagmamahal sa akin. Gusto makasama. Kung ayaw mo umuwi, di umuwi. Bakit ka yumiyak? Sinabi BANI, Papa S. Luha ay pero sabi ni Tita Qian, ang luha ay pinapayagan. Sabi ni Tita Qian, dapat magpalit ka na lang ng apelido sa Shen. Hanggang dito na lang ito. Pero ang mga magulang ni MR Shen, gusto ko na sila'y mawala sa Pei pamilya magpakailanman. Gusto ko na mawala sila sa Pei pamilya May kamag-anak, Oo, siya ang asawa niya. ligtas ang pasyente, pero nawalan ng dugo. Nasa coma pa rin siya. Kilong gompi. Siya ma-confine ng isang. Salamat po, Doc. Mula nang umalis si Chu Chen, parang gayon lang ulit naging malapit si Chen Chen sa iba. Daddy, makikinig si Chen. Huwag hindi magustuhan, okay? Chen Chen, kung sabihin ko sa iyo na hindi ako ang tatay mo, kung sabihin ko sa iyo na hindi ako ang tatay mo, kuya, Tay, anong ginagawa mo? Kuya niya, tumahimik ka. Gusto mong malaman na nagpakamatay ang kapatid mo dahil sa babae? Pei Changming, anak mo siya. Ako ang pinuno ng pamilya Pei. Hindi pwedeng magulo ang pamilya Pei. Sige, bantayan mo ang pamilya Pei mo. Kukunin ko ang kuya ko pauwi. Harangan siya. Bitawan mo ako. Ano pa bang gusto mo gawin? Kanina lang, ang bunso kong anak na si Pei Shek, di inaasahang namatay. Ano ang sinasabihan mo? Ang nasa harap ko ngayon ay tagapagmana ng pamilyang Pei, ang panganay kong anak na si Pei Sizhou. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin ikaw si Pei Sizhou. Ikaw si Pei Sizhou. Pei Changming, value ka, AKO, SI Pei Sai, hindi KO, capitated. Sabi ko ikaw ay, Hindi AKO. ibig sabihin niyan pinipilit mo kaming dalhin si Pei Yuchen sa kamatayan. Nay, ganoon din ba ang iniisip mo? Sa tingin mo ba ay doon nagmumula ang kalayaan mo? Pinaghirapan ng kapatid mo na kusang loob na ituloy ang negosyo. Kung isa lang sa atin ang nakatadhana para maging malaya, umasa ako na ikaw yung tao na yon. Hanggat apelyido mo ay Pei, may responsibilidad ka. Sai. Alam mo ang sitwasyon ng pamilya P. Ang tariyamaw. Wala rin siyang magawa. At saka si Chen Chen ay napakabata pa. Wala na siyang ina, di na pwedeng mawalan ng ama. Sige. May utang na loob, dapat suklian ng kabutihan. Mabayaran ng buhay. Sa susunod na buhay, gusto ko ako at ang kuya ko, huwag ipanganak sa pamilya Pei. Chen Qian, anong klaseng tao ka ba talaga? Ano bang klaseng tao AKO dapat? Tagari ang mayari hihi. Ito ang pamana ng pamilya Pei. Kapag suot ko ito, parang hindi comfortable ang kamay ko. Mag-usap tayo na maayos. Bakit ka na nanakit? May sakit akong gayon. Mga bagay na nanggaling sa pamilya Pei, hindi na may babalik. Pero itong suot sa kamay ko, ang pangit talaga. Nagkikita kayo ng palihim ng di ko alam? Naku! Aking mahal, bakit ba tahimik ang paglakad mo? Kayo kasi, puro hawak kamay, hindi nyo ako napansin.
Hindi kami. Bakit hindi mo ipaliwanag? Shen Kian, kung tama ang pagkakaalala ko. Dapat legal na mag-asawa kami. Boss siya. May sakit siya ng pagiging boss. Tinis ko. Tama, gusto ako ng tatay mo. Lagi kaming nakikita sa ospital. Gusto ako ng tatay mo. Lagi kaming nakikita sa hospital. Hindi kayo Macias. Bakit pareho silang Kian? Gayon parang hindi ko na siya ayaw hawakan. Tita Chen, mali talaga yan. Sugat mo hindi pa magaling. Dapat nasa kama ka nagpapagaling, hindi naglalaro kasama si Papa. Wala akong ginagawa. Tita Chen, ang nasaktan ay ulo mo. Ulo ang isa sa pinakahalagang bahagi ng katawan. Naku, mahal. Nahihilo ang ulo ko. Pakiusap, tulungan niyo ako. Tita Ken, nahihilo ka kasi. Ah! Ew, pwede na amoy. Ang amoy ng ospital na ito ay nakakahilo talaga sa akin. Ay naku, gusto ko nang umuwi. Ah! Mas gusto ko pa rin dito. Bagay ako dito. Wang, ang tagapamahala. Tapos na. Mr. Pei, sobra ang ginawa ni Mrs. 3 dekada na akong naglilingkod sa pamilya Pei, hindi pa ako nakaranas ng... Si Ginoo Wang ay tila hindi sanay sa hirap. Tandaan mo, kumain ka pa ng konti. Ginoong Pei, ang nangyari ngayon ay kasalanan namin. Si Madam Amo, kami kasambahay. Kung hindi kami nakikinig, parusahan kami ni Madam. Pero, ako at si Ginoo Wang, hindi namin kaya na makita na ang mga tradisyon ng pamilya Pei ay tuluyang nasisira. Sinabi ko na sa'yo, hindi ka dapat makialam sa mga bagay tungkol sa pamilya Pei. Modern times na, bakit ikukulong si Chen sa madilim na kwarto? Para bang Qing Dynasty kayo? Alam mo ba kung paano sila nagtreto kay Chen? Ginoong Pei, sa ngalan ng katotohanan, ang tao sa pamilya Pei, kasama ka noong bata ka pa, hindi ba ganyan din ang pinagdaanan mo? Lakad na. Wag mo kong ikulong, natatakot. Ang mga batang suwail ay parusahan. Pei Shisaw, hindi mo pwedeng sirain ang payong ni Chen dahil lang nabasa ka sa ulan. Daiti, ganito ako, ganyan ang batas ng pamilya Pei. Chen, sabihin mo sa tatay mo na ayaw mo ng ganito. Kapag wala ka, Papa, hindi sila mabuti sa akin. Sinusuntok, hindi binibigyan ng pagkain, kinukulong sa kwarto. Pei Shisaw, si Chen ang anak mo, hindi siya trabahador mo. Kung pipilitin mong ganito siya tratuhin, kailangan kong. Kayo ay tinanggal na sa trabaho. Ginoong Pei, kabilang ako sa mansyon ng pamilya. Kung tratuhin mo ako ng ganito, ano ang mangyayari? Ako ang namamahala sa pamilya. Sa totoo lang, guwapo si Pei Shisaw noong isa pa itong dominanteng si. Ilayo ang tao. Ginoong Pei, hindi mo kami maaring tratuhin ng ganito. Pangulong Pei, hindi mo magagawa. Ginoong Pei, mga matatanda ng pamilya. Pengilong Pei Chen. Salamat po, tatay. Akala ko ang sikat na MRP ay hindi marunong mag-alaga ng bata. Shen, Chen, yakapin ka na. Hui Bie, Pwede ba, Daddy? sa huling pagkakataon na ito. Unang yakap ka ni Daddy, Chen. Simulang gayon, araw-araw kang yayakapin ni Daddy. Shen, kung ginagawa mo ito para sa akin, itigil na ang ideyang yan agad. Sinabi kayo na, hindi kita bibigyan ng anak. Si Chen lang ang magiging anak ng pamilya Pei. Bibigyan kita na anak? Hindi ba iyan ang dahilan kung bakit mo ginagawa ito? Sir Pei, kung gusto mo ng anak, maraming babae sa labas ang pwede. Lakad na, hindi kita hahabulin. Gapala, mas madalas magpadala ng pera kaysa umuwi. Tita Kian, hindi ba gusto mong bigyan ako ng kapatid na lalaki? Malit na bibig. Parang ibang-iba na talaga ang Shen Kian na ito. Mata. Chen, pumasok at maglaro sandali sa loob. May kailangan akong makausap kay tatay. Alam ko na ang isang taong tulad ni Shen Kian ay hindi Hindi naman kayo mag-aaway, di ba?
Hindi pwede. Paano kami nag-away ng tatay mo? Kita mo, maganda ang relasyon natin. Oh. Sige, payag ako na mag-usap kayo ng lihim nang hindi kasama ako. Tara na. Ziege. Gayon na wala na si Chenchen. Ano gusto mong sabihin? Ano talaga gusto mo? Bukod sa bata, ibibigay ko lahat sa iyo. Pay sijaw. Baka may sakit aside Chenchan. May pamilya kaming doktor sa pamilya ni Pei. Tuwing 2 buwan, may sistematikong check-up sa katawan si Chenchen, kaya hindi pwede siyang magkasakit. Kung walang problema sa katawan, paano sa isip? Hindi naman nakakaproblema ang katawan. Paano yung isipan? Anong ibig mong sabihin? Pinaghihinalaan ko si Chenchen. Siya, baka may mga senyales ng depresyon ng bata. Ang gamot na ito. Hindi ba yung gamot na matagal mo iniinom? Oh. Ang ibig kong sabihin ay, gaano katagal nandito ang gamot ito? Expired na? Iniinom mo ito araw-araw, kaya hindi ito mag-i-expire. Sige, magtrabaho ka muna. Siege. Parochetyne, para sa paggamot ng depresyon at pagkabalisa. Pag malala, kailangan araw-araw. Kapatid, bakit hindi mo sinabi na may sakit ka? Masarap naman. Tikman mo ulit. Naku, hindi ko napigilan. Ayos na. Hindi ito ang gusto ko. Mukhang may tendensyang depression si Chen sa mga bata. Magamot siya ng doktor. Kahit anong kondisyon ay tatanggapin ng pamilya Pei. MRP, huwag kayong magmadali. Doktor, kumusta ang kalabayan ni Chenchen gayon? Kahit may tendensya ng depression sa mga bata si Chen, napansin ko sa aking pakikipag-usap sa kanya na positibo ang kanyang estado at ang mahalagang dahilan nito ay kayo, MRSP. Kita mo, sinasalba ko ang anak mo. Doktor, gusto ko lang malaman kung ano ang dapat kong gawin para hindi maging tulad ng kanyang ama si Chenchen. Ikaw, Sa ganitong sitwasyon, karaniwang iminungkahi namin ang gabay ng pamilya. Bilang mga magulang, kailangan ninyong bigyan siya ng pansin at kasama. Gawan siya ng tahanang pagmamahalan. Mahalaga, yan. Aingatin namin yan. Salamat, Dok. Kuya, hindi ko hahayaang maging katulad mo si Chenchen. Sapat na ang 2 biktima ng pamilya Pei. kahit gaano mo pinapahalagahan ang anak mo, hindi mo inaamin. Huwag sanang maging ganyan si Chenchen sa hinaharap. Simula na yon. Babalik na ako dito, tumira. Simula na yon. Babalik na ako dito. Ano? AKO, hindi ko sinasadya kanina. Shun, Xian. Seryoso humihingi ng tawad sa lahat ng nasabi at nagawa ko. Pinapakiyo sa kita. Pwede mo ba akong turuan? Paano maging isang mabuting ama? Pangako KO, basta pakawalan mo muna AKO. Pwede ba akong bumalik para tumira? Jinong Pei. Bahagi ito ng bahay mo, bakit mo ako tinatanong? Ang pagbabalik tumira dito ay makakatulong sa paggaling ni Chenchen. Sinabi na rin ng doktor, kailangan na masayahing kapaligiran ng pamilya. Mahal na Chenchen, bakit ka nandito? Tumira ka na lang dito. Magandang gabi, Ginang. Anong ginagawa niyo? Sabi nila babalik si tatay. Oo nga. Bakit ililipat lahat ng gamit dito? Sabi nila ililipat ang gamit sa kwarto ni tatay. 'Di ba ito yung kwarto niya? Patay tayo. Matagal nang di umuwi si asawa. Nakalimutan na yata na ako ang nakatira sa master bedroom. Lin, ikabit mo na lang damit ni tatay diyan. Siege, sir. Sandali.
Ay Cal, bigyan mo ako ng isang oras, lilinisin ko tong kalat para may space ka na. Anong ginagawa mo? Tita Changkian, hindi ka ba matutulog kasama si tatay mamaya? Hindi ko talaga siya tinuruan. Hindi ba asawa ni tatay si Tita Changkian? Sabi sa libro, magkasama sa kwarto ang mag-asawa. Tama sa Chenshin. Mamayang gabi. Magkasamang matutulog kami ni Tita Kian Kian sa isang kwarto. Anong ibig sabihin na magkabahay? Paano tayo magkabahay? Hindi nakalimutan, dapat magbuo ng pamilyang puno ng pagmamahal. Ang pamilyang may pagmamahal, hindi naman kailangan na magkasama sa isang kama. Sabihin mo kay Chenshin na kami ay pangkasunduan lang. Kaya kita pinakasalan kasi nilooban mo ako ng gamot. Gusto mo akong matulog. Sabihin mo kay Chenshin na kami ay pangkasunduan lang. Inakasalan kita kasi nilooban ng gamot para matulog. Matchalog. Kahit aso hindi natutulog, ako natutulog. Ang tinutulugan ko ay kwarto ng kama. Teo na. Ayaw pang bumitaw. Ayon. Ayusin ko na ang kama. Lalaki. Hindi pa ako nagkaroon ng kasintahan. Tapos bigla akong pinatulog kasama ang isang lalaki. Medyo nakakagulat naman yata. Guwapo kasi siya. Yubo. Boss Pei. Ako na lang ang matutulog sa sofa. Matulog sa kama. Dahil nandito na tayo, gawin na natin ang dapat gawin. Si Shin Kian Kian. Sa ngayon ginagawa na natin ang dapat. Boss Pei. Pirmahan mo na. Manual sa pagpapalaki ng anak. Hindi ba't pinapaturuan mo ako maging kwalipikadong ama? Isang buwang pagsasanay, kapag sumunod ka sa akin, ipinapangako ko na pagkatapos ng isang buwan may bibigay ko sa'yo ang masayahin at masiglang anak na lalaki. Ang sakit sa puso ay kailangan gamutin ng si Pei Sisaw kailangan matuto paano tama alagaan ang bata para maiwasan ang pag-alsa ni Chenchen. At lahat ng problema ay maayos agad. Makinig lahat kay Guro Shen. Na ako. Ang nagutos. Ang kasunduang ito ay ipaliwanag lang ni Shen Kian Kian. Ang kasunduang ito ay ipaliwanag lang ni Shen Kian Kian. Shen Qian Qian, haring diktador, Ito'y tinatawag na respeto sa guro at tradisyon. Sige. Pangalawang tuntunin, aglahok sa pagtubo ng bata, imukin ang ngiti sa pamamagitan ng edukasyon. Pangako na hindi magiging malamig sa bata at hindi magsasalita na masama. Sige. Subukan ko ang makakaya ko. Ang pinakamahalaga ay nasa likod pa. Pagkatapos na matagumpay na pagsasanay, magbayad ng kaunting kabayaran sa pagsuportahan ang pagunlad ng edukasyon. Dahil pag humihingi ng pera si Shen Kian Kian, nakakaramdam ngayon kit si Shen Kian Kian kahit na humihingi ng pera. Penulit. Natapos ko ng pirma, kayo na lang ang kulang. Paysai. Sino? Paysai. Sino? Mali sa pagsusulat. Hindi ba palaging pumipirma ang presidente ninyo? Paano pa magkakaroon na mali sa pagsusulat? Hindi ba medyo extreme na ito? Pirma lang ang kailangan. Ito ang nagsasaad ng aking dedikasyon na maging disipulo. Ganon. Ako rin, pipirma. Pwede na ba matulog ngayon? Dapat pwede na, di ba? Pesisaw, ganito, di talaga ako makatulog. Matutulog na lang ako sa sofa. Matulog na lang ng ganito. Pesisaw, ganito, di talaga ako makatulog. Matutulog na lang ako sa sofa.
Matulog na lang ng ganito. Kailangan nating magpanggap na masayang ito ang makakatulong sa magandang atmosfera ng pamilya. Mas makakabuti ang ganito. Ako ba ang guro o ikaw? Dati ba hindi mo siya kinukulong sa kwarto? Jen, seryoso, AKO. Nagsusumikap akong matuto ngayon. Isang karapat-dapat na ama, ngunit hindi ko alam ang karaniwang bata. Paano siya lumaki? Si Chen gayon ay medyo normal na talaga. Hindi mo kailangang mag-alala ng ganito. Marunong siyang maglambing, umiyak at tumawa. Nakakapagsabi siya ng mga ayaw niya at marunong ding mag-alaga at magmalasakit. Talagang mabuting bata siya. Pinalaki mo siyang mabuti. Pero lahat ng sinabi mo, hindi KO kaya. Mali ako, baka ako pa ang mas malala ang sakit sa bahay. Sa totoo, si Pei Sao. Turuan kita, okay lang ba? Sige. Chen. Alam ko ang gusto mong pakasalan ay ang kapatid ko. Pero na yon. Gusto kong maging Pei Xiao sandali. Tulog na tayo. Good night. Muntik na, halos hindi ko kinaya. Patayin ang ilaw. Gabi na. Hindi AKO. Hindi AKOSI Pei Xiao. AKOSI Pei Z. Pei Zhou. Ano bang sinasabi mo Pei Zhou? Pei. Pei Zhou. AKO. Hindi ko alam ilang babae hinalikan sa isang araw. Sino ang nakakaalam kung may pylori ba siya? Matulog ka na lang na ganyan. Tama. Tay kain na. Tay kain na. Ako lang ba ang nagkakamali? Bakit parang pakiramdam ko medyo iba na si tatay? Ew. Gusto ng yakap, di ba? Tapos na, pinalitan ba si Papa? Papa, ikaw ba talaga? Nagugutom ka ba? Kain tayo ng agahan. Matagal na nung huli tayong kumain kasama si Papa. Sana ang Papa na ito ay hindi na magbago. Nako, paborito ni Papa yung green na gulay. Heto na ang huling putahe. Handa na ang hapunan. Narito na ang huling putahe. Handa na ang hapunan. Ako ang gumawa ng lahat ng ito. Yummy po. Pasawa. Paano kung subukan mo ang luto ko? Parang hindi pa ako masyadong gutom. Chen, kumain ka na. Sabi ni tatay at guro, makakain ang nakababatang henerasyon pagkatapos kumain ng nakatatanda. Isang tuntunin sa pamilyang Pei. Nakalimutan niyo na ba? Ang magulang ay halimbawa sa kanilang mga anak. Kung di ka kumakain ng gulay, si Chen di rin kakain. Ayaw mo naman siya maging mapili sa pagkain, di ba? Masarap. Kung masarap, kumain ka pa ng marami. Mahal, ang hirap mo magtrabaho. Napakakaunti naman na kinakain mo. Tama na. Tatay, kumain ka pa? Salamat, Chen.
Kumain ka rin, Shinshin. Kailangan kumain ng gulay para balance ang nutrisyon. Kailangan kumain ng gulay para balance ang nutrisyon. Ang galing mo, Chinchin. Pero para kay Papa ang mga ito. Ang SAO, Chinchin ay nandito. Kay na. Kain din nong madami, mahal. Kain rin, Papa. Tapos na po ako, Tita Kenken. Si Chen Chen ang pinakamabilis kumain gayon. Si Papa ay ang pinakamabagal, huling natapos. Paparusahan natin ang huling natapos sa bahay. Maglinis sa bahay. Kaya bukas, kumain ka ng mabuti, Papa. Palagi kang una. Kaapon mo kinakausap. Good luck bukas, Papa. Magbabasa na muna ako. Laban lang. Anong ginagawa mo? Sadia MOBA. Anong ginawa ko naman sa'yo? Hindi mo alam kung saan mo ako inis? Hindi ko alam. Sir Shin, turuan mo naman ako. Hindi kayo may turo. Mag-drop ka na, nagsisisi na ako. Bakit mo ako binigyan ng pera? Para SA tuition kapag nabayaran na, pwedeng mag-refund. Mukha ba akong tao na yumuyuko para sa kaunting pera? Hindi, ang asawa ko, kahit paano, yumuyuko para sa mas malaking halaga. Magyugas ka na ng pleto. Tita Chen Chen, yumaman ka na, sabihin mo lang ang gusto mo, ang pera ni tita ay pera mo na rin. Tita Kenchan, kanina ka pa nakangiti habang tinitingnan ang balance mo. Hindi mo naintindihan mga ganitong numero, dati ko lang nakikita sa mga dula. At binigay nila sa card, yung parang pang-night na black card. Gayon, ito ay tunay na balance na account. Black card Talagang black card. para sa'yo. Hindi pwede, hindi ko pwedeng kunin ang pera mo. Hindi ko papayagan ang munting madrasta na mainggit sa iba. Sa tahanan ng Pei, lahat ng ito ay may... Pei Yuchen, tumayo ka ng maayos. Tita Kenchen, may ginawa ba akong mali? Pinatayo kita ng ayos hindi dahil may nagawa kang mali. Kundi nais ko sanang sabihin na seryoso na ang pag-alaga ko sa'yo ay hindi dahil sa pera mo. Masaya ako kahit na binibigyan mo ako ng pera. Pero kahit hindi mo ako bigyan ng pera, alagaan pa rin kita, iyon ang dapat mong malaman. Sa mundong ito, meron taong magmamahal sa'yo. Kahit hindi ako. Ay may iba pa rin, alam mo? Naintindihan na, Tita Chichi. Anong naintindihan mo? Sabi ni Tita Chichi, pagmamahal kaya tayo naging pamilya. Mahilig sa pera pero mahal niya tayo. Oh, Ganon din Piwi. mahal mo pala talaga kayo. Mahal mo pala talaga kayo. Tara, magbasa tayo ng libro. Napakagandang hapon para sa pagbabasa ng magulang at anak. Excuse me, may libro ba rito na pwede sa tao? Ikaw ang gustong magbasa. Basa lang AKO, basta anong binabasa and I chinchin. Gusto ko itong basahin. Ito na lang ang basahin natin. Kuya, pwede palang may kasamang magbasa. Ganito pala ang pakiramdam ng bahay.
Tita Kiangkian, natapos na ba? Lilipat na ako ng pahina. Natapos ko na, matagal na. Sitch, baliktad mo na. Qianqian. Qianqian. Huwag kang gumalaw, papa. Tita Kiangkian, huwag kang gumalaw. Anak, anong ginagawa mo? Ayos na. Assignment sa school sa wakas matatapos ko na. May homework ka pa pala. Sabi ng school kailangan i-record ang mga love moments sa buhay. Tara na. Tingnan natin ang growth memory book ni Chen Chen. Chen Chen. Beke Blanco ang growth memory book mo. Sabi ng school kailangan magkasama ang mommy at daddy gumawa. Bakit hindi mo sinabi, Daisy? Bakit hindi mo sinabi? Sinabi ko na pero ayaw ni mommy kay daddy. Pag uwi mo, nag-aaway kayo, pagkatapos bawal pa lumabas si mommy. Si mama umiiyak na lang palagi. Halika. Qianqian. Pasensya na, dati mali si Papa. Simula na yan. Palaging sasamahan ni Papa si Qianqian. Si Basis How minsan medyo dominante. Pero hindi siya nagpaparamdam ng puwersahang pagmamahal. O baka naman pag sobrang in love na, nagiging baliw. Ano bang nangyari sa pamilyang Zhuang dati? Chen Chen. Sama-sama nating kumpletuhin ang manual ng paglaki. Oh, Paki-introduce ang mga miyembro ng pamilya mo. At isama ang larawan ng buong pamilya. Ay Cal. Hindi ka pa kumuha ng larawan kasama sina Mama Chen Chen at Chen Chen, di ba? Wala pa. Tita Chinchin, pwede ka bang maging nanay ko para makakuha kami ng family picture ngayon? Naman. Bakit sa family photo ng iba, yakap ng tatay si nanay? Saiji, naintindihan ko na. Tita Ken, mag-relax ka pa. Lumapit ka pa kay tito. Bakit ka ba kinakabahan? Di ba sanay ka na sa paghawak sa akin, Deti? Hindi naman ako kinakabahan. Chen Chen, Dolly, how Darating na. Tara, 321, yeah. sige. Papa Pei Sijo. Mama Shen Qian. Bakit parang iba ang kilala kong Zhuang si Zhao kaysa sa Pei si Zhao na kinwento ni Chen Chen? Tulog ka na, BA. Ew. Medyo pagod na ako. Uwi muna ako para magpahinga. iniwasan mo AKO. Hindi ako. Chi. Dapat hindi ganito. Sabihin mo, ano ba talaga ang nangyari sa'yo at sa nanay ni Chen Chen? Hindi mo ba siya pinili? Ha? Ang pagkamatay ni Chen Chen's mom, may kinalaman ka ba diyan? Si Chen Chen ba ay bunga ng sapilitang pagmamahalan? Pei si Zhao, mali ang pagkakaintindi ko sa'yo. Hindi ganito inisip mo. Aksidente ni Chen Chen's mom ay hindi sinadya. AKO at siya. Kami. Napaka-komplikado ng sitwasyon namin. Sa kabuuan, yung mga naisip mo. Walalaha yun. Kung may kinalaman ka sa pagkamatay ng nanay ni Chen Chen, kahit pa ikaw ang tunay na ama, di kita hahayaang lumapit sa kanya. Kahit wala ang pamilya Pei, kaya ko siyang buhayin. Pinapangit ko KO. Mahaling mama at papa si Chinchin. Bakit kayo nagawa? Bakit di mo siya pinapalabas?
Kian, atawarin mo ako sa hindi pagpapaliwanag lahat ng ito dahil panghabang buhay lang ako magiging pay si Xiao. Kuya, bakit mo kinulong si A? AKO, hindi ah. Ayoko lang naman na mawala siya sa akin. Kuya, hindi ka ba okay kamakalan? Wala namang problema, okay lang ako. Si Ado okay din. Nga pala, kamusta yung Laban MOSA North Africa? Alas na AKO bukas. Bukas ka alis. Di ka ba dan muna kay Papa? Hindi na ako babalik. Siya ngayon ang nakafocus kay Chen, ang magiging tagapagmana ng pay. Sa tulad kong palpak. Ayaw niya akong makita. Ang gwapo ng kapatid ko. Manonood ako ng live mo. Hihintayin ko ang magandang balita na ikaw ang nag-champion. Noong mga panahon na yon, may sakit AKO. Noong mga panahon na yon, may sakit ako. Kahit na may sakit, hindi ganito. Alam mo ba gaano kalaki ang epekto nito kay Chen nung bata pa siya? Baka mag-iba ang ugali niya. Hindi ko na ulitin. Gumaling ka na ngayon. Ew. Gumaling na. Gumaling na talaga. Ere. Ang pamilyang ito ay hindi magtatagal kung wala ako. Chen. Salamat sa iyo. Sa pagpunta sa pamilya. Ay nako. Isang pamilya tayo, walang pagdududa. Kaya bakit mo ako pinakasalan noon? Ibig mong sabihin, kailangan ko pang pumakasal para sa kapatid ko sa babaeng tuso. Kung hindi ginawa ng eksena tungkol sa pagkakasala, hindi sana pumayag ang kapatid ko na pakasal. Para sa reputasyon ng pamilya Pei, kailangan siyang pakasalan kahit ayaw. Fine. Sinabi ko na huwag banggitin ang pangalang iyon dito mula ngayon. Magsahanap ka na lang ng mama para kay Chen. Ang mga bata dapat may mama. Ha? Ikaw ang tumawa, tama ba? Nakalimutan mo na. Noon. Mukhang gusto mo ako ng sobra. Hindi katulad ngayon. Huwag ka nang magsalita. Taisa Zoo nakalimutan MOBA. Pui bio hindi. Palagay mo na lang nagbago na ako. Ang bagong ako na si Shen Kian gayon. Nayon, ese mata kayo. Shinchian lang ang nasa, harap kayo. Bahala na, Shinchian. Kate sino ka pa. Basta king ka, ayos na. Tanggalin mo na, Shinchian. Hindi mahalaga kung sino ka. Basta king ka. Kayo na may karanasan. Talagang IBA. AKO. Hindi. Shin. Ito rin ang unang halik ko. Gusto mong mamatay dahil sa pagpigil. Gusto MOBA. Magan sa'yo ulit? Walang tinatanong ng ganyan. Bobby, hehe, anong ginagawa mo dito? Nagkaroon ako ng masamang panaginip. Napanaginipan ko si Papa at si Tita Kiancy. Pareho silang naging bituin tulad ni Mama. Chen. Kami ng papa mo, nandito para sa'yo. Peki si Mama, palaging nandiyan para sa'yo. Iba lang ang paraan ng pag-alagang gayon. Papa, Tita Chen. Sumama matulog sa inyo ngayong gabi? Siempre puwid. Hindi puwid. Pwede ba akong sumama matulog sa inyo ngayong gabi? Siempre puwid. Hindi puwid. Matulog ka na. Kung puwidle. Nais ko na ang oras ay huminto sa sandaling ito. Gabi na.
Paggising ko, makikita ko ang gwapo kong anak sa pagkakainan. Isang angat ng kamay. Laging may sapat na balance sa kan. Paglingon, andiyan ang dekalidad kong asawa. Napakaganda ng buhay. Nasaan ang dekalidad kong asawa? Nasaan ang dekalidad kong asawa? Tita Kankian, nagising ka na? Nasaan tatay mo? Si tatay kaninang umaga, tinawag ni Lolo papuntang lumang bahay. Lolo. Ang tagal na, pero parang hindi ko pa nakikita si Mang Poy. Tita Chen, nakakatakot ang lolo ko, mas mabuti huwag siyang makita. Nakakarakat? Nakita ko na siyang ilang beses sinermonan si Papa, tapos si Papa ilang araw hindi umuwi. Mukhang may problema talaga ang tatlong henerasyon na pamilya. Tita Ken, tulungan mo ako gawin growth record handbook. Una man, Pwede. Sige, tingnan natin kung ano pa ang kailangan gawin. Ipakilala mo ang isang miyembro ng pamilya bukod sa tatay at nanay. Parang may tito ako. May kapatid na lalaki si Pacey Sao. Bakit di narinig yan? Ayaw ni Lolo na pag-usapan si tito. Narinig ko lihim na sinabi ng katulong, gaya ng nanay, naging bituin na rin siya. Nakilala mo ba siya? Pero kamukha siya ni tatay. Anong sinabi mo? Ganun. Ganun din. Sino si Pacey? Panulit, pagkakamali sa pagbaybay. Hindi SI pay Sijo. Hindi AKO SI pay Sijo. Ang pangalan na tiyuhin mo. Siya ba ay si Pacey? Tita Kian, paano mo alam? Kilala mo ba ang tiyuhin ko? Nagmamaneho ng motor ang tiyuhin ko. Ninakaw ko ng palihim ang album ng larawan mula sa tatay ko. Kita mo, yung mukhang eksaktong katulad ng tatay ko ay ang tito ko. Magkambal sila. Magkambal sila. 18 years old, unang beses nag-champion si Eye, unang beses kong pumasok sa board ng Pay Company. 19 years old, naging professional racer si Eye, ako naman naging maliit na manager ng Pay. 26 years old, kumanta sa racing event NII. Ang gwapo talaga ng kapatid ko. Pagkatapos ng 26, wala na akong kuha magkasama. Magkasing tulad. Pero magkaibang landas ng buhay, magkaibang tao. Kung ganon, sino ba talaga ang nakikita ko ngayon? Tita Kian, anong nangyari sa'yo? Walang problema. Sinamali lang ang inaisip kayo. Chen, pwede mo bang sabihin pa na mas marami tungkol sa papa mo? Sige, pero hindi rin kasi kami masyadong close ni Papa. Matapang ka na, Chinge. Huwag kang mag-alala sa watermark ng pelikula. Sigurado matatapos ko ito. Huwag ka nang magalit, Aye. Si Zhao ay bata pa, normal na medyo pabugso-bagso. Simula bukas. Dalhin si Chen, pabalik ako ang mag-aal. Hindi bablik SI, Shunch. Mabuti naman siya ngayon. Ikaw mismo ay nasira na. Gusto mo pang sirain ang buhay ni Chen. Bakit ganyan ka na ngayon? Dahil ba yon kay Shen Changqian? Huwag akalain na hindi ko alam tungkol sa inyo. Hintayin matapos ang bid sa proyekto ng PAY, saka mo siya hiwalayan. Hindi kami maghihiwalay. Hindi mapupunta si Chen sa iyo. Tungkol sa Peishe. Kapag lumaki na si Chen, ako mismo magbibigay sa kanya. Hindi maghihiwalay at hindi mapupunta si Chen sa iyo. Tungkol sa Peishe. Kapag lumaki na si Chen, ibibigay ko ito sa kanya ng Anong ibig mong sabihin? Talaga iniisip mo ikaw na susunod sa PAY? Nakalimutan mo si Pieces raw. Ikaw rin ang nasa kapangyarihan ngayon. Ubo. Kailangan bumalik para tingnan ang kapat. Eos na AKO. Uy. Ubo. Sabi Emao. Mali ba ang landas na tinahak natin nang palitan natin si Asyaw ng Aye? Pakiramdam ko. Parang nawalan ako ng 2 anak na lalaki. Si Ajo ay anak ko sa katotohanan. Paanong hindi ako masasaktan?
Pero hanggat dala ko ang apelyidong Pei, hindi ko hahayaang mahulog sa mga kamay ko ang pamilyang Pei. Lasing ka. Allergic ka sa alak, pero ang dami mo pa ring iniinom. Asawa. Lazing ka na. Magtitimpla ako ng tubig na may honey para sa'yo. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng umalis. Wag mo akong iwan. Sa kusina lang ako pupunta. Kahit doon, hindi pwede. Huwag kang umalis kahit saan. Parang asay Morgan ka, kang clingy. Eddie, tara tayong dalawa. Pwede na. Yumanom ka naing honey water. Ah, Ang cute mo pa rin kahit lasing ka. hindi ito matamis. Bakit hindi matamis? Nilagyan ko na maraming pulot eh. Sige dadagdagan kayo pa. Ito matamis. Ang galing mong manligaw. Ganyan ba lahat na may pangalawang kasal? Hindi ako si pay sijo. Hindi ako si. Anong sinabi mo? Hindi ako si pay sijo. Hindi ka si pay sijo. Sino ka ba? Ako. Ako si pay sijo. Pay si. Ikaw si pay si. Tama ba? Wala akong pangalawang kasal. Meron lang akong isang asawa. Si Chen Chen. Alam kayo. CIKO. Nagarap ka. Sabi nila sa likod ng bawat trahedya, may mas malaking trahedya. Hindi pinanganak si Chen Chen na kontrabida. Lahat ng mga trahedya na ito ang unti-unting naging sanhi. Kang Puid, Pacey. Gusto kong pigilan ang trahedyang ito. Hindi lang kay Chen Chen. Patty Seo. Chen Chen. Magandang umaga. Paysay. Magandang umaga. Paysay. Anong tinawag mo sa akin? Paysay. Sino nagsabi banggitin niyang pangalan? Bawal na yan dito. Paysay. Patay na si Pishe. Ang namatay ay si Paysishaw, hindi si Paysye. Sa ngayon, ang nakaupo sa harap ko ay si Paysye. Hindi ako iyon. Tignan mo ang mga Matakayo. Sabi kayo na, hindi ako ayon. Paisay. 3 taon na ang nakakaraan. Namatay na siya sa isang aksidente sa sasakyan. Ginong Lin, tanong ko lang kay Sisaw, allergic ba siya sa alak? Hindi siya allergic, magaling si MRP uminom. Kaaniwan hindi siya nalalasing. Gusto ko lang itanong kay Lin, allergic ba si Sisaw sa alak? Hindi siya allergic, magaling si MRP uminom. Karaniwan hindi siya nalalasing. Ano ang pinapahawatig nito? Sa negosyo, may bagay. Na mas ligtas kung ikaw lang ang nakakaalam. Kaya mo bang linlangin ang iba? Linlangin ang sarili. Gusto mong malaman kung ako si Pei Xiaoxiao. Takot ka ba na baka mali ang mapangasawa mo? Akala mo ganon ang inaisip kayo. Ang gusto mong mapasalan ay si Pei Xiao. Ako Pai Sizho, mali doon? Pay Sijo. Hindi kita gusto. Sabi hindi gusto, Pay Sisaw. Pero ikaw pa rin ang asawa ni Pei. Ikaw ang opisyal kong ikinasal na asawa. Chen Chen.
Hindi mahalaga kung sino ako. Ikaw pa rin ang magpapakasal sa akin. Daddy, Tita Kanchan, nag-aaway ba kayo? Hindi. Ang papa hindi uminom na alak pero pinipilit uminom. Nagtuturo si mama sa kanya, Chen. Huwag mong puwersahin ang sarili mo gaya ni papa. Huwag pilitin ang ayaw mo. Alam ni Chen, sinabi na ni Tita Kian, gawin ang gusto mo. Kung ayaw mo, matuto kang tumanggi. Ang galing and I, Chen. Mas matalino ka pa sa papa. Ngayon ang unang araw ng pasukan. Ihahatid mo ba ako sa eskwela? Unang araw ng pasukan. Siyempre, hahatid kita. Marami pang trabaho si Papa sa kumpanya. Papasama kay Tita Chen na ihatid ka. Pero Papa, mag-ingat ka sa bahay ha. Kung may nag-utos kay Papa na gawin ang ayaw mong gawin, matutong humindi si Papa. Ako at si Tita Changkian ay mag-aalaga sa iyo. Papasok na ako sa eskwela. Tara na Tita Kian. Ang almusal at gamot ay nasa mesa. Pasensya na. Ang sarap naman Tita Kian, kaya nga gusto mong bumaba. Gustong-gusto ko ito, matagal ko nang gusto to, ito lang ang nag-isang dahilan ko sa pagpunta sa trabaho dito sa inyo. Masyado naman kayong social pero pangit ang pagkain. Hey! Kung nakakabasa ka, mag-aral ka na lang, hindi magaling mag-aral, di kain na marami nagbayad ka na rin naman sa tuition. Natapos ko na ang lahat bago mag-college. Hihi. Balikan mo ako na isa pang roasted malanodles, lagyan mo ng itlog at sausage, walang maanghang. Pasok ka na. Pai Juchen, sino yung kanina? Nanay ko, Nanay Montag? Kailan ka nagkaroon ng nanay? Sa opening ceremony SA School. Darating rin ba Asia? Huwag makinig sa kanya, nagbubulakbol yan. Grade 1 section. Ang daming estudyante. Siya lang ang klase na walang magulang kahit kailan dumalo sa paaralan. Isa siyang ulila, kawawang bata na walang nanay. sabi ko meron akong tatay at nanay. Paano ko nga ipapapunta ang nanay at tatay mo sa pagbubukas ng klase? Hindi pwedeng palaging istorbohin sina Papa at Tita Kian. Ayaw ng mga matatanda ang mga istorbo na bata. Kaya kong asikasuhin ito mag-isa. Oo, kaya ko ito. Unang pwesto sa overall, Unang puwesto sa lahat ng subject. Ang galing naman na anak ko. Ako, si Shen Kian, paano ko ba nagkaroon na anak na sobra matalino at guwapo? Kailangan kong bigyan ng reward ang sarili ko na malaking serving na turkey noodles pag-uwi. Hinahanap ako. Ipinapatawag ka ni MRP. Ikaw si Shen Qian. Te. Huwag mo akong tawaging tay. Hindi kita gustong tanggapin manuga. Ayaw mo, ikaw ayaw mo. Kung hindi kita tatawagin, hindi ako marunong makitungo. Totoo na matalas ang dila ng batang ito. Dinalhan kita ng kaunting bagay na hindi mo pa natitikman. Gusto mo kainin mo. Kung hindi mo ako gusto. Ano ba tong mga bagay na ito? Maliit na bahay pinagmulan, hindi sanay sa tamang asal. Pumasok sa kwarto ng matatanda, dala-dala ito, nakakahiya. Ito ay pritong manok, pwede ka lang kumain na kalahati nito. Ito ay spicy turkey noodles, pwede mong kainin. Ito, maanghang na tsitsiria, pinakamasarap. Subo ng spicy turkey noodles, subo na maanghang na tsitsiria, siguradong mawawala problema mo. Ganito ba ang pinapakain mo kay Chen? Sasabihin ko sa'yo, ito ay hindi pwede. Ang nutrisyonista ng Pamilya Pei, lahat yan. Mas mainam ang tikman kaysa sa marinig lang. Minsan, pareho kayo ni Paisis How. Lahat tayo matatalino. Ayoko na paligoy-ligoy. Sige, kung maglalabas ka ng tsek, pwede mo nang bawiin. Tari, alam ko kung aling mas mahalaga, isang tsek o si Paisis How. Kaya niyang ibigay sa akin ang kaya mo ibigay. Kaya niyang ibigay sa akin ang di mo kayang ibigay. Kaya bakit ako alis sa kanya? Ikaw. Lahat ng ito ay dahil nagkaganito sina Ahjo at Chen.
Hindi. Dahil sa inyo kaya sila naging ganoon dati. Ano ba sila dati? Kung hindi ipinanganak sa pamilyang Pei, makakaranas ba ng gayong pamumuhay? Kung naranasan nila ang karanasan ng pamilyang Pei, dapat nilang akuin ang responsibilidad. Kaya ang responsibilidad ni Pei siya ay mabuhay para sa kuya niyang si Pei Sisao. Tama ba? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kung ikaw ayaw mong maghiwalay, marami akong paraan palayasin ka sa pamilya Pei. Kaya. Anong sinasabi mo? Sinaktan ni Chen Chen ang iba? Anong sinasabi mo? Sinaktan ni Chen Chen ang iba? Sinaktan ni... Pupunta na ako diyan agad. Tingnan mo si Chen Chen. Ano ang nangyari sa kanya sa kabila ng pag-aalaga mo? Ito, ang anak ng pamilya Pei. Paano siya nag-aaway sa labas? Kapag kumalat ito sa Ang reputasyon ng pamilya Pei ay balawala kumpara sa nararamdaman na anak kong si Pei Chen. Hindi siya ganong klas ng bata, pero kahit na siya, hindi ko iwanan siya mag-isa doon para harapin ang mga tao. Tabi ka. pabayaan mo siyang umalis? Guro, tingnan mo ito. Paano ninyo nasaktan ang aming anak? Paano pa kung ang mata ng anak ko ay mabulag? Paano mananagot ang inyong paaralan? Guro. Asawa ay honorary board member ng paaralan. Ngayong araw, kung wala kang maayos na sagot, bukas pwede ka nang mag-impake at umalis. Mag-cool down tayo, mga magulang, kalma lang. Sa paaralan, hindi pinapayagan ang kalokohan ng estudyante. Makakaasa kayo. Nay, siya ang nanakit sa akin. Si Pei Chen ang gumawa nito sa akin. Sabihin mo kay tatay na paalisin siya. Chen, halika dito. Yung mga pasa sa mukha nila, ikaw ba may gawa? Karapat-dapat lang silang masak. Kanino ba ang anak yan? Asan ang mga magulang nila? Chen, ngayon tawagin mo ang mga magulang mo. Pasabihan humingi ng tawad kina Lel at Yuha. Wala akong mali. May kagagawan, hindi kailangan tawagin para humingi ng tawad. Mama, SI Pei Chen walang magulang. Mga magulang niya, hindi pumunta paaralan. Kaya pala kulang sa ugali. Ibig sabihin ulila siya. Hindi ako ulila. Mayroon akong mga magulang. May anak na ganito ang ugali. Ituturo kita para sa iyong nanay at Tijol. Ako ang nanay niya. Harapin mo ako kung may problema. Ituturo kita para sa nanay at tatay mo. Tijol. Ako ang nanay niya. Harapin mo ako kung may problema. Ayos calling BA. Pasensya na po, Tita Kenken. Naging abala yata ako sa'yo. Anong pesensya? Hindi mo kasalanan. Itaas ang ulo at tumayo ng tuwi. Ikaw ang kanyang ina. Kanan. Sabihin kung may mangyari. Huwag saktan ang bata. Binugbog ng anak mo ang anak ko ng ganito. Ano ang dapat nating gawin? At ang anak ko, bali ang ilong niya. Kung magkadisgrasya, paano mo mababayaran? Ganito ang mga magulang ni Pei Chen. Si Pei Chen ay nagkaroon ng alitan sa dalawang estudyante at sinaktan sila. Dapat itama ng mga magulang ang asal ng iyong anak. Makuha ang pagintindi ng kabilang magulang at kapwa estudyante. Nasaktan din ang aming anak na si Morning. Bakit sa ilang salita mo lang siya ipinapasa ng sisi? Sigurado na unang manuntok anak mo kaya gumanti anak ko. Tama. Napakabait ni Lele, imposible sa kanya na manuntok. Anak mo ang nauna. Tita Changqian, dapat silang bugbugin. Minura nila ako. Hindi ako nagsinungaling. Ikaw ang naunang nanuntok. Alam na and I Tita Chen. Si Morning ay pinakamatapang na munting mandirigma. Walang sino man ang pwedeng magbintang kay Chen Chen. Tita. Ah, hindi ka pala nanay ng batang ito, ha? Ano bang karapatan mo na nandito? Dahil ako ang legal na asawa ng tatay ni Pei Chen. Tagapagalaga and I Pei Chen. Ang stepmother ay nanay din. Ang stepmother ay nanay din ni MM. Gayon, pati isang stepmother na parang basahan na lang. Ang lakas ng loob magkunwari ng pagmamahal ng mag-ina. Nakakatawa talaga. Di ba nga, kapag walang nanay ang bata, parang damong ligaw? Anak. Sila ay walang ina na nagtuturo, lumaki ng walang kontrol. Ngayong. Isipin mo na lang na nakagat ka ng aso, sa susunod umiwas ka na. Kaya pala kayong mag-ina, kung anong ina, siya ring anak, kung gaano kabastos ang bibig ng ina, ganoon din ang sa anak. Ikaw. Patty ikaw. Hindi ako pumipili ng nanakaw na sapato. Dahil nakapaa ako, hindi ko takot yung may sapatos. Asawa ko ay respetadong direktor ng paaralan. Maniwala ka, mapapalabas ko agad ang anak mo sa Sige, subukan mo. Tingnan natin kung mas mabilis palayasin asawa mo ang anak ko o mas mabilis bilhin asawa ko ang eskwelahan. Ang kapal ng sinabi mo, tatawagin ko ang asawa ko. Tingnan kung paano kita papatahimikin. Auntie Chen Chen, ang astig mo. Magulang ni Chen Chen. Alam mo, ang mga bata minsan nagkakaroon ng alitan. Bakit hindi natin patumbahin ang issue? Sabihin natin sa mga bata mag-sorry sa isa't isa. Padating na ang asawa ko.
Kung may tapang ka, ulitin mo. Sabihin mo ulit, sasampalin kita ulit. Sinasabi ko, gagawin ko. Kung may tapang ka, sabihin mo ulit, sasampalin kita ulit. Ikaw. Inaapi ang anak namin. Tingnan mo paano nila binugbog ang anak na. Principal. Pinagkatiwala ko ang anak ko sa inyo, ganito ba ang pag-alaga niyo sa kanya? Isang mag-ina ang nang-api sa anak ko. Ginoong Wang, ano bang nangyayari? Pinagkatiwala ko sa iyo ang anak ni Emarly, ganito mo ba siya inalagaan? Principal, Emarly, kasalukuyan ko nang iniimbestigahan. Hindi ba natin bibigyan ng problema si tatay? Pagkakataon para ipakita ng tatay mo. Si Pei Chen unang gumawa ng gala. Ang mga nangyayari. Lahat nagsimula dahil sa kanya. Aya naman malinaw kung sino ang tama at mali dito. Ikaw, tinanggal ka na. Ikaw, tinanggal ka. Ang anak ko ay pumapasok na malinis, dapat siya bumalik na malinis. Kung nagkaisa kayo sa ganitong plano, kailangan na lang mag-report sa pulis, tingnan ang CCTV, maliwanag kung sino ang tama. Pulis? Anong pulis? Ako ang punong guro, ako ang may kontrol sa paaralan na ito. Halik kayo. Palabasin niyo ang 2 tao rito. Ginoong Lee, anong palagay niyo sa ginawa ko? Huwag yung galawin ang Bilisan ninyo, ilayo siya. Subukan mong galawin. Waysak ka na. Tita Kian, tutulungan. Tingnan mo, ganitong ugali. Paano siya makakapasok sa klase ng anak ko? Dapat siyang tanggalin. Sino ang gustong tanggalin ang anak ko sa trabaho? Sinong nagsabing kalalayasin nila ang anak ko? Pangulong Pei. Tatay, Ano? Siya ang si Pei na nabanggit mo, ang nagtayo ng imperyo ng negosyo sa Hecheng. Ginoong Pei, ito ang anak mo. Bakit parang hindi naman? Hindi tulad ng. Lalo na tulad ng. Kuya Pei, kinay na puro kalitsahin. Makabata naglalaro, gayon nag-away, bukas magkabati na. Wala namang malaking problem. Hindi naman malaking bagay. Nasaktan ang anak ko. Sinasabi mo pang hindi malaking bagay. Kuya Pei, ito NGA. Kasalanan ng anak ko, hindi siya nag-ingat kaya nasaktan ang anak niyo. Tingnan mo, paano niyo gustong ayusin ito, Kami? Handa kaming makipagtulungan. Nandito ako para suportahan ang aming mga bata. Hindi maging tagapamagitan sa inyo. Pasensya po, hindi namin nakilala agad kayo, ma'am. Ching, bilisan mo at magsorry ka. Ayoko. Magsorry ka na. Kung hindi, Tumajol, sino nagsabi gumalaw? I check ang MGA CCTV. Kung sino ang may kasalanan, dapat siya ang magsorry. Naniniwala ako sa anak ko. Gawin ninyo ang sinabi ng asawa ko. Siya ay ulila, kaawa-awang bata na walang nanay. Meron akong tatay at nanay. Ikaw ay walang galang. Tijol, may mali sa bawat isa sa inyong gayon. Ilang beses mong ininsulto at pinagsismisan si Pei Chen. Pinagtawanan siya ng mga kakles. Kailangan kong humingi ng tawad kay Pei Chen. Peyuchen, Padawaran mo AKO. Hindi ko dapat sinabi sa iba na ulila ka. Meron kang tatay at nanay, at mahal ka ng iyong mga magulang. Pinapatawad na kita. May pagkakamali din ako. Hindi ko dapat sinuntok sa galit. Hindi ito ugali ng isang tunay na lalaki. walang problema. Lahat ito kasalanan ni Lel natin. Mas malaki ang pagkakamali niyo kaysa sa kanya. Dahil sa inyo, kung saan-saan kayo nagkakalat ng sismis sa harap ng bata. Ang panggagaya ay likas sa bata at gumagaya siya sa inyong asal. Nagkamali kami. Talagang nagkamali kami. Asawa, dalhin ang anak sa silid-aralan para kunin ang bag. Diretso pauwi mamaya. Ikaw. Hayaan mong bumalik sa silid-aralan ang 2 batang ito. Ikaw, bumalik sa silid-aralan ang 2 bata. Bumalik tayo sa silid-aralan, kunin ang bag. Mamaya hanapin natin si Daddy, okay? Bakit hindi kasama si Daddy sa pagbalik? Mga bata, huwag tularan. Mabait ang asawa ko at mga anak. Laging gumagawa ng mabuti sa kabila ng masama. Pero, AKO, laging gumaganti sa galit. Mr. Pei.
Sa loob ng isang yosi nawawala mula sa hatching. Sa loob ng isang yosi. Nawawala mula sa hatching. Pei Yu Chen, dapat mong tandaan na may mga magulang ka. At laging nasa tabi mo ang mama't papa. Pwede pa ba kitang tawaging mama? Kung gusto mo, pwede mo pa rin akong tawaging ete. Hindi pwede ang tawag na ate. Mama, Napakabait na bata talaga. Tara, umuwi na tayo. Papa, Mama, uwi na tayo. Kailangang kumilos ang lalaki. Mukhang sa akin pa rin naasa. Papa, masakit ba tiyan mo? Mukhang may konting sakit nga sa tiyan. Masakit ang tiyan. Saan masakit? Tingnan ko. Ew. Wow. Hintayin mo iki. Mama, hintayin. Tay, nay, Lolo, Lola, Halika. Ganito ka ba tinuturuan ng tutor mo? Walang kaayusan. Lolo, sabi ni tatay masama daw ang pakiramdam mo. Mabuti na ba? Matanda na lang si Lolo, mas okay na ako ngayon. Huwag kang mag-alala, Chen Chen. Lola, lalong bata ka na. Ay naku. Bilog ang dila. Tingnan mo kung paano mo pinalaki ang mga bata. Lolo, Lola, tara, punta tayo sa kwarto at tignan ang ginawa kong growth manual. Lolo, sama na. Sige, tingnan ko nga kung anong inaksayahan mo ng oras. Sige, tara na. ay, Chanchian. Anong Kian ang sinasabi mo? Hindi ako yung gusto mong pakasalan. Hindi ako si Shen Kian na pakakasalan ni Pei Sijo. Hindi ako yon. Anong ginagawa mo? Ibaba ako. Hindi kayo alam kung sino kong Chanchian. Basta ikaw ang ikin. Sa madaling sabi, mula ngayon ikaw na ang gusto kong makilala. Ako si Pei Shu. Ay ka. Ano ang sabi mo? Shun Chanchian, magkakalala tayo. AKOSI, Pei Undigdigang Ayam na professional na racer. Nagdatrabaho sa Pei Group. Kamusta, Pa, Ginoong? Ako si Shen Kian, isang ulila at isang estudyante sa preschool education na naghahanda para maging guro. Sa araw ng aking pagpasok, ako'y naging ang babaeng may parehong pangalan. Mukhang ikaw talaga ang sinugo ng langit. Iligtas ang pamilya Pei. Mukhang ang asawa ko talaga ay hindi pangalawang kasal. Pei Sijo. Nung sinabi ko na hindi kita gusto, seryoso ako. Alam ko, dahil lang gusto mo ay tinatawag na. Paisay. Paisay. Ew. May oras. Samahan mo akong mag-drive. Darating ang araw na yan. Sa eskwela, hindi ako nakikipagsuntukan. Mas malala ang mga sugat nila kaysa akin. Talagang batang pinalaki nila. Naku, tama na. Kung nasaktan, ang masakit pa rin sa iyo. Nasaktan siya, dapat lang. Ang mga aral ni Pei, nasayang. Naku, chanchanaya makinig. Ang bibig ni Lolo mo, mas matigas pa sa bakal. Mas matigas pa sa bibig ni Papa. Kakatapos lang mag-away ni Papa at Mama, tapos susunod kay Mama. Sabi ni Mama, wala raw konsensya. Walang hiya. Lolo, ang family picture na ito para sa iyo. Bakit lahat sila nasa likod mo? Sabi ni Nanay, bahay ay lugar ng pagmamahalan. Hindi ito lugar para husgahan ang tama o mali. Kahit magkamali si Chen Chen, balang araw, nandyan pa rin si tatay, nanay, lolo at lola para sa akin.
Bakit mo ako pinausap? Tungkol sa iyo at kay Shen, hindi ako sang-ayon. Huwag mo sayangin ang oras. Tate, kailan ka huling tumingin sa tanawin mula rito? Ito ang pinakamagandang kahingahan sa buong Hechen. Parang ang buong mundo ay nasa mga pero titingnan mo lang, nasa tuktok, ahimik kang titingin. Kapag naipasa mo kay Chen ang Pay Corporate, hindi na kita papakialaman kung saan mo gusto makita ang mundo. Te, alam mo ba kung ano ito? Te, alam mo ba ito? Paroxetine. Ito ay gamot para sa depression, anxiety. Kapag malala, inumin araw-araw. Basta di kakame, may isip mong tumalon mula rito. Laman ay 20 na piraso. 1 piraso kada araw. Ganito siya uminom ng 60 na kahon. Te, hindi sinadya ni Kuya na iwan tayo. Itong gamot. Pagkatapos umalis ni Kuya, nakita ko sa opisina niya. Mayroon pang 3 taong record ng therapist. Tagapagmana ng Pay, nakaupo sa tuktok ng pyramid sa Haicheng. Marangyang nabubuhay araw-araw. Bakit siya malulumbay? Simula sa 4 na taon, nagsimula kami mag-aral ng ekonomiya. Seryoso ang kapatid ko. At AKOY Laging Tamit. Sa 7 taong gulang, nagsimula mag-aral ng kalkulus. Kapag hindi ko natutunan, ikukulong ako. Si Kuya lagi siyang nagdadala ng hapunan sa akin ng palihim. Sa ika-negatibo 16 na nakaarawan, opisyal na tagapagmana ng pamilya Pay hanggang mamatay. Araw-araw, nasa opisina siya ng 16 na oras. Mula noon hanggang sa mamatay siya. Araw-araw, nasa opisina siya ng 16 na oras. Ako rin dati, ganito ang dinanas. Sa linlahi ng pamilya Pay ay ganito ang naranasan. Bakit siya lang ang mahina? Kahit sa araw ng kasal, noong ipinanganak si Chen, nagtatrabaho pa rin. Bago siya naglaslas ng pulso, sumagot pa siya sa isang email ng trabaho. Hindi siya mahina. Sobra siyang matata. Kaya ginagamit mo ba ang mga ito para tanungin ang tatay mo? Isang buwan nang nakalipas, na-discover ni Kian na may maagang senyales ng depresyon si Chen. Paano nangyari yon? Bata pa siya. Te, si Kian ang nagligtas sa kanya. Siya rin nagsabi na si Pei Si ay dapat maging Pei Si lang. Hindi niya kayang palitan ang iba. Gusto kong pakasalan si Kian, hindi sa pangalan ng iba. Umalis ka. Naisan sina Lola, Shun. Umalis na, iniwan lang ito. Pay C. Sa wakas, pwede ka nang maging ikaw mismo nang walang alinlangan. Ayan pala. Napapanood ni Papa lahat ng laban ko. Hindi lang niya alam paano maging mabuting ama. Sabi ni Lolo nung 20 siya, tumakas siya para libutin ang mundo, hinuli siya at sinabi niyang gusto niyang subukan ulit. Shun, dadalhin kita sa isang lugar, okay? Okay. Chen, bisensya ka na. Ako talaga ang tito mo, si Pei Si. Yang Papa Emo. Pumunta ba siya para samahan si Mama? Si Papa at Mama naging bituin. Sasamahan tayo habang lumalaki ka, Chen. Sila ba ito? Ito ang mga punlang itinanim nila. Mula ngayon, sabay lalaki ang punla at si Chen. Taon-taon, babalik tayo dito para diligan ang punla, okay ba? Oh, okay. Sa ganito, alam ni Mama at Papa na lumalaki si Chen ng maayos. Pwede ko pa rin ba kayong tawaging Mama at Papa? Siempre puwede. Hanggat gusto mo, lagi kaming magiging Mama at Papa mo. Tay-nay, didiligin natin ang punla. Sige. Te, ayaw lagyan ng puntod si Kuya. Palihim akong nagpagawa ng libing sa puno. Malaya at walang patid na paglaki. Si Kuya. Dapat magigasyon na Mabubunga sila ng bagong pag-asa. Parang kinabukasan natin.
Sino ay kayo? Ang asawa ko. Sino ang asawa mo? Pay siyo. Guapo. Tulog kasama. Nazen AKO. Nazen SI Pasiu. Nazen SI Chinchin. Matapos ang ikot ng suwero, maaari nang umalis. Ay, hindi pa tapos. Nurse Nikita Mobia Young Magame. Malaki at malit ang guwapo. Vala. Bakit wala kang sapatos lumabas ka na lang? Bakit ako nasa ospital? Sabi ng doktor, mag-exercise ng walang laman ang tiyan. Dahilan ng low blood sugar, kaya ka nawala ng malay. Ikaw ang may kasalanan. O sige, tama kasalanan ko nga. May regalo ako sa'yo, ang sorry. Talaga? Ipakita mo na dali. Pwede kahit simpleng pera. Sorpresa ito. ID Bagong-bagong ay. Dito, nakasulat na para sa'yo ito. Ikaw na Shen Kian. Bakit mo ito inihanda para sa akin? Miss Shan, bigyan mo ako ng pagkakataon para magkuha ng lisensya. Umuwi na ngayon. Excited pa kasawan ay kayo. Nagmamadali ako.